Zechariah chapter 4 verses 8 to 10. Then the word of the Lord came to me, saying, Zerubbabel's hands have laid the foundation of this house, and his hands will finish it. Then you will know that the Lord of armies has sent me to you. Verse 10. Who despised the day when little things began to happen? They will be delighted when they see the plumb line in Zerubbabel's hand. These 7 eyes of the Lord roam over all the earth. This is the word of God. Praise be to God. Unang bagay, nais natin na isipin at isapuso sa pagpapasok ng 2025 is to be thankful with small beginning. To be thankful with small beginning. I just realized, mga bata-bata pa ako, kapag nagsimula ako, gusto ko engrande lagi. Kahit anong gawin ko, gusto ko engrande lagi. Ayaw ko ng maliit magsimula. No? Siguro, ganun din sa'yo. Meron kang pagkakataon na nagplano ka sa buhay mo nung bata ka pa, at sinabi mo gusto mo mag-business, ito ang gusto mong ilagay sa business mo, ganito, ganyan, kasi ayaw mong magsimula ng maliit. Pero kabaliktaran ng sinasabi ng Biblia, ang maliit na mga bagay, mga kapatid, ay ginagamit ng Diyos para ma-fulfill ang great things na pinaplano niya para sa iyo. Ang maliit na bagay na nangyayari sa buhay mo ay gagamitin ng Diyos because those are essentials para sa napakalaking bagay na maaring mangyari is 2025. I feel na sobrang iksi lang ng isang taon. No, kapag sinasabi natin 2025, kasi iniisip natin yung mga nangyari noong 2024, ang dami, pero parang ang bilis. So parang iksi lang talaga ng taon. Small things are essentials to the fulfillment of great things from God. So paano ba tayo magiging thankful? Ano ba dapat isipin natin para maging thankful tayo sa mga small beginnings? Small victories. Mga maliit na bagay na nangyari sa atin. Isang bagay, the Lord may give you with small beginning. Ayan kasi ang plano sa iyo ng Diyos. Kung bakit maliit lang ang nangyari sa iyo, kaya bakit ganito lang ang nangyari, dahil ayan ang plano ng Diyos para sa iyo. Tingnan natin sa Zechariah chapter 4 verse 9. Zerubbabel's hands have laid the foundation of this house, and his hands will finish it. Then you will know that the Lord of armies has sent me to you. Ito pong Zerubbabel na ito, ang priest ng Judah. Zerubbabel pala is one of the leaders of Judah na nagtayo ng templo. Ang templo po, mga kapatid, is almost kulang-kulang 20 years bago na itayo. Makikita natin dito, in 586 BC, sinakop ng Babylonia yung Judah. At 70 years sila naging captive. And then, noong 538 BC, sila po ay napakawala sa pamamagitan ng buhay ni King Darius, King Cyrus of Persia. 538. And then from 538 to 520 to 516 BC, almost 20 years, mga kapatid, hindi po natayo yung templo. Ang natayo lang po is yung pundasyon ng templo. And that is one of the small beginning na binigay ng Diyos sa buhay nila. Imagine that. 20 years bago natayo yung templo. At yung iba, nawawalan na ng gana, nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng sense na mahalaga pa ba talaga yung templo. Bakit ganun? Ang onti lang na nas-accomplish natin. Madami nagsasabi ng ganun. Because they do not understand na in 20 years na yon, ayun ang plano ng Diyos. Na foundation lang talaga ang mabubuo. Small beginning lang talaga ang ibibigay ng Diyos sa kanila for 20 years. Imagine that. Kaya, ito po yung foundation, no?
Isa sa mga example ng temple foundation, di ata to yung templo ng Jerusalem, ito lang nagawa for 20 years. Ang tagal, mga kapatid. Bakit kaya ayun lang ang nangyari? Aksidente ba yon? Hindi. Plano ng Diyos yun sa buhay natin. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, yung happenings ng 2024 might serve as a good foundation para sa good events ng 2025. Did you agree with that? Isipin mo yung mga nangyari ng 2024. Maaaring gamitin niya ng Diyos bilang maliit na panimula sa magandang bagay na gagawin niya this 2025. Maaaring iba sa atin ay nawawalan na ng gana dahil iniisip mo siguro wala naman nangyari, hindi nangyari yung ina-expect mo ng 2024 at nawawalan ka na ng pag-asa o gana. Maaaring yung mga small work and effort mo ng 2024 you considered it as nothing, pero mali. Hindi pwede nating sabihin yon. Kasi lahat na nangyari ng 2024, mga kapatid, ayan lang talaga ang binigay ni God sa'yo. Ayan lang talaga ang hinayaan niyang mangyari sa'yo noong 2024. Todo kayod tayo, pero yun lang yung nangyari sa atin noong 2024. Bakit? Kasi, ayun lang ang binigay sa'yo ni God. Pero, hindi ibig sabihin tapos na siya sa buhay mo. Baka, noong 2024, gusto niya lang isaayos mo muna yung pundasyon ng mga bagay na ginagawa mo. Imagine that, kung walang pundasyon ng isang templo, madali siyang guguho. Kung hindi nangyari ang mga bagay ng 2024, baka maging mabilis lang din mawala ang mga bagay sa iyo ngayong 2025. Remember that. Whether small or big, no? Whether you think it's not enough kung ano nangyari in 2024, still, those are essential. Those are really, really important for what is to come this 2025. Okay? Kung merong magandang plano ang Diyos para sa 2025, okay, siguro may plano ka ngayong 2025. So, anong purpose niyan? Tingnan natin kung anong pinaka-purpose niyan. Hindi ba, ang purpose ba nun matapos? Yes, tama, ayun yung plano ng Diyos. Pero meron pa siyang underlying purpose kung sakaling mangyari ang pinagpe-pray mo this 2025. And what's that, Pastor Robert? Tignan mo yung verse 9. The great plan has a great purpose. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, and his hands shall also complete it. Then, that's the great purpose. Then, you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Ano yung purpose ni God? Yes, natapos yung templo, pero hindi doon nagtatapos ang gustong gawin ni God sa buhay nila. Yung pagkatapos ng templo, nakita nila na meron palang Diyos na tumulong sa kanila at merong Diyos na nagpapala sa kanila. Hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan. Diyos na makapangyarihan, Diyos ng lahat-lahat sa buhay nila. Ayun ang purpose din ni God, same as today. Yes, maaaring mangyari yung plano mo this 2025. Yung mga bagay na pinagpipray mo, but it will not end to that thing. Ang gusto ni God, malalim yung pagkakilala mo sa Kanya. Kaya nga, excited tayo kung anong mangyayari sa 2025. Baka mangyari yung mga pinagpaplano natin, pinagpipray natin. But, always remember this. Gusto ni God, malalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Kung i-fulfill niya yan, gusto niya malalim pagkikilala mo sa Kanya. More than sa pagkakilala mo, yung level ng faith mo sa Kanya noong 2024. Kaya nga, you can be thankful with small beginnings kung ano meron ka. So what's next? The Lord will continue the rough work. Okay, pumasok ang 2025, the Lord will continue the rough work. Tingnan natin kung ano sinasabi ng 4:10 of Zechariah. Basahin ko sa inyo.
Who despise the day when little things began to happen? They will be delighted when they see the plumb line in Zerubbabel's hand. Alam nyo, nung 20 years, almost 20 years, maraming mga tao tinatamad na gawin yung templo. Marami ng tao nawawala ng pag-asa kung matatapos pa ba. Yung iba sinasabi walang kwenta, yung iba sinasabi sayang. They despise small things. Hindi nila na-appreciate yung foundation na na-laid. No, gusto nila mabilis. Gusto nila tapos agad. Walang hirap, walang mga struggle. Gusto nila maganda agad. Gusto nila en grande agad. At baliwala sa kanila yung maliit na bagay. Pero sinasabi ng Panginoon kay Zechariah, darating ang panahon, prophecy, darating ang panahon, ahawakan ulit ni Zerubbabel ang plumb line. What is a plumb line? Plumb line looks like this. Kapag hawak mo ang plumb line, ready ka na magsukat. Kapag hawak mo yung plumb line, ready kang ayusin ang mga nangyayari. Ready kang ayusin kung ano yung natira o nabinbin. Kapag hawak mo yung plumb line, gusto mo sigurado ka sa gagawin mo. Okay? Because the plumb line will tell you kung sukat ba ang mga sulok-sulok, ang poste, okay, ng ginagawa mo. Darating ang panahon, sinasabi ng Panginoon, ahawakan na ni Zerubbabel ang plumb line. The Lord will use Zerubbabel to continue the rough work towards the completion of the temple. Okay? So ngayon, maaring meron tayong nakabinbin ng mga work from 2024. Mga plano, mga desires, mga prayer. I just want to ask you this question. Are you ready? Is it you or other people who will work, who will continue the work? Sa tingin mo, nakikita mo ba na ikaw yung gagamitin ng Diyos para may pagpatuloy ang mga nakabinbin noong 2024 at makapag-start muli sa 2025? Ikaw ba ang gagamitin ng Diyos? O gagamit ng Diyos ang Diyos ng ibang tao? Are you ready to start the work of 2025, mga kapatid? Are you ready to start the work ngayong 2025? Sa tingin mo, ikaw ba o ibang taong kilos o gagawa? Sige nga. 15 seconds to think. Sa tingin mo, ikaw ba yung gagamitin ni God o iba? Ano yung i-impress sa'yo ni God? To continue the work. To continue the rough work. Kung ano yung pinaplano ni God 2025. Is it you or others? Kahit sino pa man, mga kapatid, ang gamitin ng Diyos, whether you or other people, there's one thing na sinasabi ni God sa atin ngayon. Ito ang sinasabi niya in verse 6. Nais kong basahin sa inyo yung Tagalog. Sinabi niya sa akin, sabi ni Zechariah, sinasabi daw sa kanya ni God, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong mensahe ko ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin kay Zerubbabel. Ito po ang gandang promise nito. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Ayun pala. Whether it is you or others, God will use still through the Holy Spirit ang working ni God. Okay? So, hindi ang tao ang sikreto. Ang sikreto pala, yung pagkilos ng banal na spirito. Kasi one thing I have realized, church, kung ang Diyos ang kikilos, walang makakahadlang. Kung ang Diyos, banal na spirito ang kikilos sa buhay mo, walang makakahadlang. Kung ang Diyos, banal na spirito ang kikilos sa mga tao sa paligid mo, Christians,
No? Hopefully, ang gamitin ni God, through the Holy Spirit, walang makakahadlang. Kaya nga, tingnan nyo, whether you are part of the story or not, okay lang. As long as the plan of God for your life will happen. Because the Lord will continue the rough work. The Lord will continue the rough work. Tignan mo to. I just want you to realize this. For example, 2023 last year. For example, 2023 last year at ito 2024 ngayon. Pero ang twist, ngayong 2024, lahat ng mangyayari alam mo na. Babalik tanaw ka. Okay, gets mo ba yung logic ko? For example, last year is 2023. Ngayon, 2024. Pero, alam mo na ang mangyayari ngayong 2024. Kasi, nagbalik tanaw ka na ng 2024. Tanong ko sa'yo, nakapagbalik tanaw ka ba ng 2024? Kung ano ang mga nangyari ng 2024? Nagbalik tanaw ka na ba? O masyado ka excited sa 2025? Okay, whether nakapagbalik tanaw ka na o hindi pa, tanong ko sa'yo, anong naramdaman mo nung natandaan mo na isa-isa mo yung mga bagay ng 2024? Anong naramdaman mo? Nakaramdam ka ba ng saya? Nakaramdam ka ba ng super happy? Yes. Kasi ang daming bagay, magagandang bagay nangyari, di ba? Maaaring nakaramdam ka ng saya, pero alam ko nakaramdam ka rin ng takot. Kasi ang dami ng mga nangyayari na napakahirap. Tama? Kung isipin mo yung mga bagay na masama, hindi maganda, napakalaki ng 2024, nakakatakot. Grabe pala yung mga nangyayari. But I believe you will be more and more thankful kapag nagbalik tanaw ka. Kasi sa kabila ng hirap na yon, noong 2024, marami, mahirap, nalagpasan mo. Tama. Nalagpasan mo. Sa grace ni God. Grabe. No? Grabe. Para na lang episode ng Netflix, yung buhay mo nung 2024. Na pwede mong panoorin, pwede mong tignan kung ano nangyari, and then tatawanan mo na lang yung mga nangyari. Matatakot ka kasi, uy, grabe pala. At magiging masaya ka. Tanong ko sa'yo ngayon, nakalagpas ka ng 2024 sa lahat ng bagay na yon. Kaya mo ba ang 2025? Kaya mo? Sagot, hindi mo kaya. Hindi mo kaya mag-isa. Kakayanin mo lang yan sa pamamagitan ng banal na spirito na kikilos sa'yo. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God in our lives. No? Kaya tanggalin na po natin yung pagiging self-sufficient ngayong 2025. You are not sufficient. I am not sufficient. Everyone is not sufficient on their own. Our sufficiency is Jesus Christ our Lord through the working of the Holy Spirit. So ngayon, alam mo maraming mangyari in 2025. Matatakot ka pa ba? Hindi na. Kasalanan na sa Diyos kung matatakot ka pa harapin ang 2025. Kasalanan na po sa Diyos kung mag-alala ka pa sa 2025, nakakahiya na po sa Diyos kung babalik ka na naman sa level ng pananampalataya mo, ikakatapos lang na napalaking 2025. Not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Kasalanan na po sa Diyos kung mag-aalala, matatakot na harapin ang 2025. Kaya nga po, merong tayong small beginning. Kasi kung nag-start tayo sa big beginning, baka hindi na mold yung faith mo kay God. The Lord will continue the rough work. He will work
It's either you, through you, or through other people. Balik tanaw ka, hindi pa huli ang lahat. And you will be amazed with the goodness of God. So makita natin dito, the Lord knows what is delayed and unfinished in your life. Kita natin dito sa Zechariah 4:10. These 7 eyes of the Lord roam over all the earth. These are the 7 lambs. 7 lamb. Ang 7 is a number of completion, number of greatness, if I may say. So, yung 7 eyes of the Lord doesn't mean na merong 7 ang Diyos, 7 mata ang Diyos, but it means that God knows everything happening in our lives, in all the earth. Complete awareness ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang unfinished sa'yo. Alam ng Diyos kung ano yung mga delayed sa buhay mo. Kaya nga, ang dapat matapos ay matatapos. Ang dapat manatili ay mananatili ngayong 2025. Alam ng Diyos kung ano ang matatapos. Alam ng Diyos kung ano ang magsisimula. Kanino ka magtitiwala? Tatanggapin mo ba what God gives to you this 2025? Yes, because the God who gives those things is a good God. Allow God to work in your life. Tanggalin mo na yung manubela sa kamay mo. Allow God to let things happen. Only you need is to have faith, discern, roam around your eyes, and see how God works and follow Him. So I'm so excited na may share sa inyo. Ang sa tingin kong ine-empress sa akin ni God, yung title is the Jesus-like dependence. Kung paano naging dependent si Jesus Christ sa Ama. So titingnan natin, hopefully, kung ayun talaga yung sinasabi ni God, ayun yung maging preaching natin this January. Always remember this. Small beginnings are essentials to the fulfillment of great things from God. This 2025. Do not despise small beginnings, but be thankful to God. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita.